Okay class, bago magsimula ang ating aralin, tayo ay manalangin muna. Ang lahat ay tumayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Naway bigyan po kami ng lakas at katalinuhan para sa aming bagong aralin. Gabayan po kami at ang aming mga magulang. Yan lamang po ang aming hiling. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umupo, mga bata. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Teacher Chini. Okay, kapag natawag ang iyong pangalan, ang isasagot lamang ay, narito po, ma'am. Amanda. Amor. Wow! Lahat ay dumalo sa klase, kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan ang lahat. Mga panuntunan at patakaran. Unang patakaran, siguraduhin nasa maayos at komportableng lugar. Pangalawa, itaas ang kamay kapag may gustong sabihin. Pangatlo, iwasang gumawa ng anumang bagay upang lubos na manawaan ang leksyon. Panghuli, ihanda ang kwaderno at panulat. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ang ating layunin ngayon ay naipapaliwanag ang mga dahilan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nailalarawan ang konteksto ng kolonyalismo kaugnay sa pananakop ng Espanyol sa Pilipinas. Nasusuri ang epekto ng kolonyalismo Espanyol sa mga Pilipino. Ano ang kolonyalismo? Andy? Mahusay. Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makukuha rito ang iba pang pangangailangan ng mga Mongolonya. Ang kolonyalismo ay madalas na ihahalin tulad sa imperialismo, ngunit ang dalawa ay mayroong pagkakaiba. Maaring magsisilbing basing pangangalakal o pamilitar ang kolonya. Ano naman ang kolonya? Ikaw, Ana. Mahusay. Ang kolonya ay ang lupang sakop o puok na nasasakupan. Ito rin ang tawag sa mga taong dumayo sa puok na sinakop. Kasama ang naging mga kaapu-apuhan nila, partikular na ang nananatiling umugnay sa bansa o inang bayang iniwan nila. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, kayo ay aking ipangkat-pangkat muna. Mayroon akong ipapakita sa inyo na music video patungkol sa awiting Diliin Mo ang Pilipinas o awiting Pilipinas Tara Na. Ang bawat pangkat ay ipapaliwanag kung ano ang ipinapahiwatig ng kanta. Paliwanag ba mga bata? Okay. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili
magagandang tanawin at likas na yaman ang nakita mo sa music video? 1. Magaling! Ang mga magagandang tanawin at likas na yaman ang nakita sa music video ay ang mga dagat, bundok at iba pa. Tungkol saan ang awit na Piliin Mo ang Pilipinas? Via Magaling! Tungkol sa mga angking taglay ng Pilipinas. Dito sa kanta, pinapahayag ang mga magagandang tanawin na dinarayo pati na din ang kultura ng bawat Pilipino. Ano pa? Andy. Magaling! Ipinapahayag sa kantang ito ang kagandahang taglay ng Pilipinas at tungkol ito sa kapaligiran ng Pilipinas. Ano ang pangunahing kaisipan ng awit? Mayaman ba sa yamang likas ang ating bansa? Magaling! Oo, mayaman sa yamang likas ang ating bansa at ito din ang nagpapaganda sa ating bansa tulad ng kapaligiran. Dapat ba nating pahalagahan at ingatan ang mga magagandang tanawin sa ating bansa? Tama! Oo, kailangan nating pahalagahan ang ating tanawin, lalo na at tourist spot ito ng mga tao na galing sa ibang bansa. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa Tama! Layunin ng kolonyalismo. Ano ang inyong idea sa layunin ng kolonyalismo? Magaling! Ang layunin ng kolonyalismo, ito ay ang krusada, mga kwento ni Marco Polo, paghahanap ng pampalasa o spices, paggagalugad at pagtuklas, at merkantilismo. Ano ang krusada? Lisa? Tama! Ang krusada ay isang ekspedisyong militar na inilunsad ng Kristyanismong Europeo laban sa mga Turkong Muslim upang mabawi ang Jerusalem sa kamay ng mga ito. Ano ang kwento ni Marco Polo? Jessa? Mahusay! Ang mga kwento ni Marco Polo ay isang manlalayag o manlalakbay na taga Venice, Italy na unang nakarating sa China. Siya ay nakasulat ng isang aklat na naglalaman ng kanyang mga karanasan at nasaksihan ng maglalakbay siya sa silangan na pinamagatang The Travel of Marco Polo. Ano naman itong pampalasa o spices? Andrea? Magaling! Paghahanap ng pampalasa o spices, mahalaga sa mga taga-Europa ang mga rikada o mga sangkap na nagpapasarap sa pagluto tulad ng paminta, luya, sili, bawang at oregano. Sa pagpalipas ng panahon, lumaki ang kanilang pangangailangan sa mga pampalasa ng pagkain, mga sangkap sa pag-iimbak ng pagkain at sangkap sa paggamot. O ang paggagalugad at pagtuklas. Honey? Magaling! Paggagalugad at pagtuklas, ang paggagalugad ng mga produkto ay isang pamamaraan na naisip ng mga Espanyol upang palawakin ang kolonya. Dahil ang dating rutang kalakalan ay nasakop ng mga Muslim na Turko at ang mga ngalakal ng Italiano
mula sa Venice, Pesa at Genoa lamang ang nakagagamit nito dahil sa mataas na buwis na ipinapata ng mga Turko. Ano naman itong merkantilismo? Clear? Tama. Layunin ng mga bansa sa Europa na madagdagan ang kanilang kayamanan at pangkabuhayan. Ang mga produktong matatagpuan sa silangan ay malaking motibasyon para sa mga Espanyol na maghangad ng panibagong rutang pangkalakalan. Merkantilismo ay isang sistemang pangkabuhayan na lumaganap sa Europe noong ika-16 hanggang ika-18 na siglo, kung saan ang batayan ng kaunlaran at kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng ginto at pilak na pang-aari nito. Sa pamamagitan ng patakarang merkantilismo ay nagkakaroon ng kolonya ang Espanya, kung saan ang lakas at kapangyarihan ng isang bansa ay nasusukat sa dami ng nalikom na kayamanan sa anyo ng mamahaling metal tulad ng ginto at pilak. Dala ng ganitong kadahilanan ay kinakailangan na madagdagan ang yaman ng bansa sa pamamagitan ng paghahakot ng kayamanan buhat sa mga bansa na kanilang kolonya. Ngayon ay igugrupo ko kayo sa 4 na grupo at gumawa kayo ng poster tungkol sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Babasahin ko ang kriteria. Kaangkupan ng konsepto 35%, pagkamapanlikha 30%, kabubuang presentasyon 20%, pagkamalikhain 15%, kabubuan 100%. Naiintindihan ba mga bata? Sige, bibigyan ko kayo ng 15 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Ano ang dahilan at layunin ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas? Andre? Magaling. Ang pangunahing dahilan ng pagsakop ng Espanya o ng mga Espanyol sa Pilipinas ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang mga dahilan ng pagsakop ng Espanya, mas binigyang importansya pa rin ng Espanya ang pagpapalaganap sa Kristyanismo. Ito ay mapapatutuhanan sa kilos na ginawa ng Espanya na matalaga ng mga praile sa bawat probinsya ng Pilipinas. Samantala, kabilang din ang kapangyarihan at kayamanan sa dahilan ng pagsakop ng Espanyol. Ang kapangyarihan at kayamanan ay marahil kabilang sa mga dahilan ng pagsakop ng Espanya. Ngunit, ang pagpapalaganap ng Kristyanismo ay siyang pangunahing dahilan pa rin ng mga Espanyol sa pagsakop sa Pilipinas. Ano pa? Via. Magaling. Mga layunin sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Merkantilismo. Ito ang kaisipang nagsusulong na ang lakas at kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng pilak at ginto nito. Nanguna ang mga bansang Portugal at Espanyol sa paghahanap ng mga ito. Ang mga bansang mananakop o mother country ang nakikinabang sa yaman ng lupaing sinakop ng kolonya. Ang mga kolonya ang naging tagatustos ng mga hilaw na materyales na ginamit ng mga bansang Europeo. Ang isa sa mga pinakakilalang manlalayag sa Europa na nakarating sa Asya ay si Ferdinand Magellan. Sa kanyang paglalayag ay dala ng kanyang pangkat ang 5 barko: Trinidad, San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria. Ang mga estratehiya sa pananakop ng mga Espanyol, ang ganap na kolonisasyon
ng Espanya sa Pilipinas ay natupad lamang ni Miguel Lopez de Legazpi. Nagtatag siya sa unang permanenteng pamayanan sa Cebu, matapos talunin si Rahat Tupas noong Abril 1565. Noong Hunyo 24, 1571, itinatag ang Maynila bilang punong lungsod ng Espanya sa Pilipinas. Ang isa sa mga pinakilalang manlalayag sa Europa na nakarating sa Asya ay si Ferdinand Magellan. Sa kanyang paglalayag ay dala ng kanyang pangkat ang 5 barko: Trinidad, San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria. Mga estratehiya sa pananakop ng mga Espanyol. Ang ganap na kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas ay natupad lamang ni Miguel Lopez de Legazpi. Nagtatag siya ng unang permanenteng pamayanan sa Cebu matapos talunin si Rahat Tupas, Abril 1565. Noong Hunyo 24, 1571, itinatag ang Maynila bilang punong lungsod ng Espanya sa Pilipinas. Ano ang estrahiyang ginamit ng Espanyol sa pagsakop ng ebanghelisasyon at kolonisasyon? Ardin? Magaling. Ang ebanghelisasyon ay mapayapang paraan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ito ay kinatawa ng krus. Ang kolonisasyon naman ay paggamit ng pwersa at lakas militar. Ito ay kinatawa ng espada. Sa paggamit ng mapayapang paraan, napalapit ang loob ng mga Pilipino sa mga dayuhang mananakop. Tinawag ng mga Espanyol ang mga Pilipino noon bilang disipilisado, barbaro at pagano. Ang mga Pilipino noon ay nakatira sa mga lupang kaiba sa Espanya kaya't tinatawag na barbaro o disipilisado. Tinatawag ding infiles, apagano, ang mga Pilipino dahil wala silang pinaniwala ang Diyos noon. Ano ang mga reaksyon at pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol? Ana? Magaling. Mga reaksyon at pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop, hindi pareho ang reaksyon ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol. May mga nag-alsa o nag-unsad ng rebellion, ngunit mayroong di sumang-ayon at kipagsagwatan ng mga Pilipinong tinanggap ng buong buo ang kulturang Espanyol. Ng mga Pilipino ring inangkop ang bagong kultura sa katutubong kulta upang makabuo ng isang panibagong kultura. Isulat ang tama kung tama ang isinisaad ng pangungusap at mali kung mali. Isulat ang iyong sagot sa malinis na papel. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ito. Okay, tapos na ba ang lahat? Pagtapos na, ipasa na ang mga papel dito sa aking mesa. Okay, nakapasa na ang lahat? Takdang aralin. Pagguhit ng comic strip. Ipakita ang dahilan at layunin ng mga Espanyol sa pananakop sa Pilipinas. Ilagay ito sa malinis na bond paper. Bago magtapos ang ating klase, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bye-bye everyone. God bless.